Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ikaw ay tagahilom ng aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Ikaw ay tagapamagitan ng Diyos at ng bayan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Diyos Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Manalangin na tayo. Panginoong Jesus, dumating ka nawa at huwag nang magluwat. Sa mga nagtitiwala sa iyong pag-ibig na matapat, makapagbigay galak nawa ang iyong pagparito. Kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay panatag ng nakatira sa kaniyang bahay. Sa tulong ng Panginoon, hindi na siya ginambala ng kaniyang mga kaaway. Tinawag niya si Nathan at sinabi, "Nakikita mong nakatira ako sa tahanang Sedro, ngunit ang kaban ng tipan ay sa tolda lamang." Sumagot si Nathan, "Isagawa mo ang iyong iniisip, sapagkat ang Panginoon ay sumasa iyo." Ngunit ng gabing iyo'y sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako saan mang dako, at lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan, tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa, at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila tulad noong una. Buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka, sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Kikilanlin ko siyang anak, at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin, at mananatili ang iyong trono." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwi na'y aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin, yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mo walang maliw ay lagi kong sasambitin. Sabi mo poon, ikaw ay may tipan, na iyong ginawa kay David mong hirang, at ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari,
ang kaharian mo ay mamamalagi. Gagawin ko siyang anak na panganay, mataas na hari nitong daigdigan. Laging maghahari ang isa niyang angkan, sintatag ng langit yaong kaharian. Magsitayo ang lahat. Sinag ng bukang liwayway at araw ng kaligtasan, halina't kami tanglawan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, napuspos ng Espiritu Santo si Zacarias na ama ni Juan at nagpahayag ng ganito, "Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napopuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabagan niya ang ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman na anak ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagina ang ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ng araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan."
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po mga minamahal kong kapatid. Sumigaw nga po ng salamat sa Diyos ang nakasama na madaling araw na o siyama na madaling araw na pagmimisa de Aguinaldo. Nako, umonte, palakpakan natin ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Tunay nga po, salamat sa Diyos dahil nasa huling araw na po tayo ng ating paghahanda ng ating nobena para ihanda ang ating sarili sa Kapaskuhan. Salamat sa Diyos at tinipon niya tayo, ginising niya tayo, binigyan niya tayo ng lakas makaparito sa kanyang tahanan. Salamat sa Diyos sa siyam na araw na punong-puno ng aral, panalangin at marahil. Salamat sa Diyos sa lakas na babaunin natin sa patuloy nating pagsabak sa buhay na ito. At mga minamahal na kapatid, mula po sa ating mga pagbasa ay binibigay po sa atin ang mga tauhang may matalik na relasyon o koneksyon sa bawat isa. Narinig po natin sa unang pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel, binigay po sa atin ang matalik at malapit na koneksyon ng ating Panginoon at ni David. Gayon din sa ating pong pagbasa, nakita ho natin na ang isang matalik, malapit at buong koneksyon ni Zacarias na ama ni Juan at ng ating Panginoong Diyos muli. At sa loob ng matalik, malalim at malapit na relasyon na ito sa bawat isa, may tumakbong mga ilang bagay na nangyari din po sa ating mga pagbasa. Sa dalawang ito, totoong nangako ang Diyos sa kanila. Sa karanasan din ni David at ni Zacarias, ang Diyos din ay nagtupad ng kanyang pangako. At gayon din sa mga taong ito, nagmula ang pagpupuri sa Diyos. Nangako ang Diyos, tumupad ang Diyos, nagpuri sila sa Diyos. Nangako ang Diyos kay David sa ating unang pagbasa na siya ay magiging tanyag na hari. Bibigyan siya ng magandang trono. Hindi matatapos ang kanyang paglilingkod, ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang mga anak na susunod sa kanyang salinglahi bilang hari. Siya ay gagalangin at bibigyan ng kapangyarihan ng pamumuno. At natupad ang mga bagay na ito. Naging puno ng grasya, naging makulay, naging maganda ang buhay ni David. Kaya naman, ang ating pong salmong tugunan na narinig ay isa sa madaming mga salmo na isinulat marahil ni David na nagpahayag ng kanyang pagpupuri sa Diyos. Kita ho natin, nangako ang Diyos, tumupad ang Diyos, nagpuri siya sa Diyos. Gayon din po sa ating mabuting balita. Nito pong mga nakaraang araw ay naging saksi tayo sa kwento ng pagnanais ni Elizabeth at Zacarias na magkaanak. At muli, nangako ang Diyos. Ibinigay sa kanila ang kanilang anak na si Juan. Sila ay parehas na biniyayaan ng kabutihan ng Diyos. Kaya naman sa araw na ito, narinig po natin ang sinasabi nating Benedictus, ang papuring awit ni Zacarias. Papuring awit na nagpapasalamat sa biyaya ng isang manliligtas. Papuring awit sa pagpapasalamat sa Diyos sa biyaya ng kalayaan,
sa biyaya ng isang anak. Papuring awit na nagbibigay o naglahad ng pangarap ni Zacarias para sa kanyang anak na siya ay magiging propeta ng Panginoon. Nangako ang Diyos, tumupad ang Diyos, nagpuri sila sa Diyos. At mga minamahal na kapatid, harinawa po itong mga nagdaang siyam na araw ng pagmimisa de Aguinaldo ho natin at sa mga nagdaang araw ng taong ito ay naramdaman natin kahit papanong nangako ang Diyos sa atin. Sana ho nitong mga nakaraang araw, hindi ho mga cellphone o mga gadget ninyo ang kausap ninyo habang nangungusap ang Diyos ngayong mga panahong ito ng misa at ng ating pagsamba. Kundi mas palakasin natin sa ating kalooban ang madaming mga pangako ng Diyos sa atin. Hindi man ito agaran pero ito yung mga pangakong handog ng Diyos sa ating buhay araw-araw. Bumagsak ka, hindi mo nakuha ang iyong pangarap ngayong taon, hindi mo natupad ang sinasabing one take lang ako ngayong panahong ito. Pero nangangako ang Diyos sa atin ngayon, sa susunod na mga panahon, bibigyan kita ng lakas para bumangon. Bibigyan kita ng talino para magsumikap muli. Bibigyan kita ng apoy sa iyong sarili para tumayo muli, para magpanibago muli, para yakapin ang mga bagong pagkakataon sa buhay na ito. Madaming marahil ang nabigo. Maganda na sana ang pasok ng taong ito, pero nasira ang relasyon, may nakaaway sa pamilya, may hindi magandang naging nangyari sa loob ng mga pinaggagalawan ho natin sa simbahan, sa ating mga pinagtatrabahuan, sa ating mga komunidad. At patuloy pong mangangako ang Diyos sa atin ng mga pangakong paghihilom, mga pangakong banayad na buhay, mga pangakong nagsasabi sa atin na tumayo tayo muli at bumangon. Magbigay tayo ng pag-asa at maging pag-asa din sa mga tao. O di kaya mga minamahal na kapatid, napakaganda na sa mga siyam na araw na ito, sa pagpasok natin ng panahon ng Kapaskuhan, ay marinig din natin ang pangako ng Diyos sa atin ng isang mapayapa at masaganang bayan, na siya ay bumubulong po sa ating lahat, na patuloy na makinig sa tama, pumanig sa katotohanan at mabuhay ng tama. At harinawa po sa mga madami pang mga pangako ng Diyos sa ating buhay, makita nating totoo ngang tumutupad ang Diyos sa kanyang mga pangako. At katulad ni David at ni Zacarias, sa bawat pangako ng Diyos at sa bawat pagpapatupad ng Diyos, pupurihin natin ang Diyos. Hindi sapat at hindi kailanman magiging totoo yung mga mumunting pasasalamat natin. Pero sana po ito yung maging magandang paalala sa atin na kailanman hindi po hindi naputol ang pangako at ang pagiging mapagpatupad na Diyos niya sa atin. At wala tayong ibang sasabihin kundi salamat sa Diyos, purihin ang Panginoon. Narito po tayong lahat ngayong umagang ito dahil saksi ho tayo na sa buhay natin nangako ang Diyos, tumupad ang Diyos, at ito tayo nagpupuri sa Diyos. Sa kabila man ng mga nangyaring masasama sa atin, saksi ho tayo at nakatindig ho tayo ngayong araw na ito. Dahil sa kabila ng mga ito, tayo ay binigyan ng Diyos ng kanyang mga pangako
ng kanyang katuparan at ito tayo nagpupuri sa Diyos. Ito po ang baon natin sa mga susunod na araw, mga minamahal na kapatid. Patuloy na mangangako ang Diyos. Patuloy na magtutupad ang Diyos. At tayo naman patuloy nawang magpuri sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Pinasalamatan ni Zacarias ang Diyos dahil sa pagiging tapat nito sa pangako. Bunga ng pagtitiwala sa pagiging bukas palad ng Diyos, idulog natin ngayon sa Kanya ang ating mga pangangailangan. Sa bawat kahilingan ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway matutong magpatawad sa isa't isa sa kabila ng ating nadaramang hinanakit at pagdurusa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway patuloy na magmahal kahit na tayo ay pinagtataksilan at binabalewala. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway higit na gumawa ng kabutihan kahit na tayo ay inaalipusta at hindi inuunawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway manatiling magpakatotoo sa kabila ng mga pagkutya at di pagtanggap sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mahal natin sa buhay na namayapa na ay makapasok nawa sa ipinangakong kahariang walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa sandaling katahimikan na ating pong itaas sa Diyos ang ating mga personal na kahilingan na kalakipang mga panalangin iniaalay sa misang ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoong mahabagin at mapagmahal, tulungan mo kaming maging malakas at matiyaga sa gitna ng mga kahirapan. Nawa ay huwag kaming mawala ng pag-asa sa katuparan ng iyong pangako. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Mga puso
Manalangin kayo, mga minamahal kong kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay namin ay iyong tanggapin upang ang paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay mapakinabangan namin. Pagindapatin nawa nito na aming panabikan ang pagdating ng iyong anak ng may dalisay na kalooban. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikanan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukala ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banala ang mga kalooban na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagada at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Magsitayo ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin na sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob.
namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Pagbigayan po tayo ng tanda ng kapayapaan sa bawat isa. Magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahala, ngayong aming pinagsaluhan ang iyong piging na banal, amin nawang pakinabangan ang walang kupas na bigay, ng walang maliw na pagsilang, ng anak mong aming ipinagdiriwang. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Lumuhod po ang lahat at ating dasalina ang Oratio Imperata para sa katapatan, katotohanan at katarungan. Tayo pong lahat. Amang makapangyarihan sa lahat, ikaw ang gumabay sa iyong bayan mula sa pagkaalipin, bilang haliging ulap sa araw at haliging apoy sa gabi. Sa panahong ito ng panlilinlang at katiwalian na bumabalot sa aming bayan, ipamalas mo sa amin ang iyong liwanag na nagtataboy sa lahat ng dilim. Inaamin namin kami rin ay madalas lumalakad sa kadiliman. Sa aming pananahimik, pagkikipit-balikat at kawalang pakialam, hinayaan naming lumaganap ang kasinungalingan at umusbong ang katiwalian. Patawarin mo kami, Panginoon, at linisin mo ang aming mga puso sa kasalanang bumubulag at sumisira, kasalanang umaagaw ng pagkain sa mahihirap at ng pag-asa sa buong bayan. Ipagkaloob mo sa amin ang mga pinunong kawangis ng puso ng iyong anak, mga pastol na handang maglingkod, hindi mga lobong sumisila sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. Bigyan mo kami ng lakas ng loob na itakwil ang kasinungalingan, ibunyag ang pandaraya, igiit ang katarungan at ipagtanggol ang katotohanan sa lahat ng aming gawain, pampubliko man o pansarili, upang ang katapatan ay dumaloy sa aming lupain tulad ng ilog at ang katwiran ay rumagasa na parang malakas na agos. O Diyos ng katarungan at habag, gawin mong ubasan ng kabutihan ng aming bayan, hindi laso ng kasakiman, manipulasyon at pagkamasasarili, kundi pagyamanin ng katapatan, malasakit at pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maria, salamin ng katuwiran, Ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calunsod. Ipanalangin ninyo kami. Umupo muna po ang lahat para sa ilang mga patalastas. Muli po mga minamahal na kapatid, gaya po ng aking nabanggit, dumako po tayo sa huling araw ng ating paghahanda para sa pagdiriwang o dakilang kapistahan ng kapanganakan ng ating Panginoon. Muli, ang ating pong sambit ay salamat sa Diyos sa patuloy niyang pagtitipong sa atin. Siya po ang tumawag, siya ang nagtipon, siya po ang nagbigay sa atin ng lakas at ng pagpupursigi na makasimba sa mga oras na ito, makapunta ho dito sa ating tahanan at makapagbigay sa Kanya ng angkop na pasasalamat at pagsamba. Purihin po natin ang Panginoon. Gayon din po ang aming pasasalamat sa inyo sa ngalan po ng ating minamahal na Rektor Monsignor Rolando de la Cruz, kasama po ang aming mga kasama dito sa Manila Cathedral at ang mga lingkod po dito sa Manila Cathedral, sa inyo pong lahat, sa inyo pong suporta, sa inyong pagmamahal at presensya at sa ating sama-samang pakikilakbay bilang mga peregrino ng pag-asa ngayong taonan ng Jubileo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga nagdaang araw din po, tayo ay binigyan na ng paglilingkod ng tahimik ngunit makabuluhang paglilingkod ng ating mga kasama dito sa Manila Cathedral, ang mga staff ng Manila Cathedral mula sa ating mga office and rectory staff, sa ating po mga sakristan mayor, sa ating pong maintenance staff, sa Gayak de Manila na inayos po ang ating altar, at ang ating mga gwardiya at mga janitor na sinamahan tayo at
talagang siniguro na tayong lahat sa pagpasok natin dito sa katedral, tayo ay makasamba ng may ayos at ng may ganda sa ating Panginoon. Purihin po natin ang Panginoon at pasalamatan sila. Ilakip din po natin ang ating pasasalamat lalo't higit sa mga taong kasama ho nating naglilingkod. Ang mga lingkod po ng Manila Cathedral, ang ating pong music ministry, ang Spiritus Domini Choir, ang Weekday Choir at ang Manila Cathedral Choir, ang ating pong greeters and collectors, ang ating pong mga altar servers, ang ating extraordinary ministers of Holy Communion, at ang ating pong mga lectors and commentators. Sa inyo po, maraming salamat po sa inyong lahat. Noon pong mga nakaraang umaga, tayo din po ay sinamahan ng ilang mga koro na sinamahan at pinangunahan tayo sa pagpupuri at sa pagsamba. Noong mga nakaraang araw, tayo po ay sinamahan ng Vox ng Loreto Minstrels Choir, Vox Anime Choir, ang St. Joseph Parish Gagalangin Choir nitong mga nagdaang umaga. Sa kanila po, maraming ating pong ipahayag ang ating pasasalamat. Nito pong mga nagdaang araw ay tayo din ay sinamahan upang sa mga kapatid nating nasa ibang bansa, sa mga kapatid nating may karamdaman, mga nakatatanda, na kahit sa papaano ay makasama natin sila sa espiritu at sa paghahanda ng kanilang sarili din sa Kapaskuhan. Ang ating pong mga media partners, ating pong pasalamatan ang ating mga kapatid mula sa TV Maria, sa inyo po mga kuya at sa ating pong sa kanila pong mga staff na nasa studio, maraming salamat po sa inyo. Palakpakan po natin sila. Maraming salamat po. At sa inyo pong lahat na patuloy na nakikiisa at patuloy na nagtitipon sa ating tahanan dito sa Intramuros. Harinawa po, patuloy nating bigyan ng papuri ang Panginoon sa mga madami niyang pangako at pagtutupad ng kanyang pangarap po sa atin. Ang katedral po ay inyo pong tahanan. At harinawa po sa mga linggong darating, sa mga araw na darating, kayo po ay aming patuloy na makasama sa pagsamba at pagpupuri sa ating Panginoon. Nais din po namin kayong imbitahan sa mga susunod na mga pagdiriwang dito po sa ating inang simbahan. Ngayong araw na pong ito, mamayang gabi sa ganap na ika-6 at kalahati ay gaganapin ang Christmas concert na pangungunahan ng ating Manila Cathedral Choir at susundan ng Christmas Midnight Mass sa ganap na ika-8 ng gabi na pangungunahan ng ating pong minamahal na Arsobispo. December 25, Christmas Day, ito po ay isang holy day of obligation, isang linggo, na parang isang linggo na dapat po ay makapagsimba ho tayo bilang isang mataas na pagdiriwang ng ating simbahan. Ang ating pong mga misa dito ay sa ganap na ika-8 at 10 ng umaga, ika-4 ng hapon at ika-6 ng gabi. Darating pong December 26, formal pong isasara ang ordinaryong taonan ng hubileo dito po sa ating archdiocese sa ganap na ika-5 ng hapon na pangungunahan ng ating minamahal na Arsobispo. Gayon din po sa December 31 ang New Year's Eve Mass ay sa ganap na ika-8 ng gabi, kasama po muli ang ating minamahal na Arsobispo. At gayon din po, January 1, 2026 ay isang holy day of obligation po muli, ang dakilang kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos. Ang ating pong mga misa ay sa ganap na ika-8 at 10 ng umaga, ika-4 ng hapon at sa ika-6 po ng gabi. Muli po sa inyo pong lahat, ang aming taus-pusong pasasalamat at sa buhay na ito, katulad ni Zacarias, na kung saan nangako at tinupad ang Diyos ang kanyang mga panalangin, patuloy tayong magpuri sa Panginoon. Tumayo po tayong lahat.
Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng ating makapangyarihang Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, tapos na po ang ating pagdiriwang. Humayo kayo sa kapayapaan. Salamat sa Diyos.